Sisimulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, nasa ikapitong araw na po tayo ng ating pagsisiyam o ang ating pagmimisa de Aguinaldo para sa ating paghahanda para sa kapanganakan ng ating Panginoon. Tinuturuan tayo ng mga tampok na imahen ng ating mga pagbasa na mamuhay sa diwa ng pagpapasalamat at sa pagkakataon na tayo ay makatanggap ng anumang biyaya, ang mga ito ay maging tanda ng ating pag-ibig at ang ating tunay ding pagpapasalamat sa Diyos. Sa ganitong diwa din po ng pasasalamat, samahan po ninyo ako sa pagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay. Sa araw na ito, 28 taon ang nakakalipas, binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na makita ang ganda ng daigdig at sa gayon din mapaglingkuran siya sa pamamagitan ng buhay bilang isang pari. Sa diwa ng pasasalamat, naparito tayo sa altar ng Panginoon. At sa diwa din ng ating pagiging tapat, tayo ay humaharap, dala ang ating mga kahinaan, inaalala ang ating mga pagkakasala. At sa mga ito, hilingin natin ang awa at pagpapala ng Panginoon. Ihabilin po natin ang ating sarili sa Kanyang pag-ibig at sa Kanyang awa. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ay tagahilom ng aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ay tagapamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
ikaw na nalublog sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa ating tahasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang po, Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan na sadlak. Ipagkaloob mo ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao nang may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsyel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa Kanya na ako'y pagkalooban ng anak, at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang Pinupuri ko kayo, Poon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan.
Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay salungkot na sadlak. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahangos sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Magsitayo ang lahat. Harit batong panulukang saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas.
sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niya wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Maligayang pagdating po sa Katedral ng Maynila at sa ika-7 araw ng ating pagmimisa de Aguinaldo. Biruin po ninyo iyon, nakaka-7 gabi na po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon sa 7 gabing ito at sa 2 pang gabi na ating paghahanda. Yamang birthday ko naman po. Hayaan po ninyong ikwento ko po sa inyo ang isang parte ng aking buhay, lalo na po noong ang mga magulang ko pa lamang po ay nagsisimula sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Mom and Dad was married September of 1992. At sa akala po nila na magbubunga agad ang kanilang pag-iibigan, hindi po ito naging totoo sa kanila. To make the long story short, today I turn 28. 28 po ito. Ipinanganak ng December 21, 1995. 3 years after their marriage. Halos, kung hindi po ako nagkakamali, mag-aalas 10 o mag-aalas 11:30 po ng gabi ang oras daw ng aking kapanganakan. Sabi po ng aking mami. Pero bago po iyan, napakadelikado po ng pagdadalang tao ng aking mami. May kahirapan po siyang magdalang tao noon at kamuntikan na po siyang makunan. Wala po sana ako sa harapan ninyo ngayong gabing ito. Slight premature baby daw po ako. Kaya inilagay pa ako sa ano pong tawag nga doon? Incubator ng halos kalahating araw para naman ako ay maging healthy. At mukhang umipek naman po siya. Pero lagi ko pong naaalala nung nangyari po ang mga bagay na ito, nakamuntikang nahirapan magkaanak si Mami at si Daddy, nahirapan magbuntis si Mami nung ako ay ipapanganak niya. Hindi ko po nakakalimutan itong kwento ng tatay ko at marahil ng nanay ko na lagi nilang panalangin. Sige na Lord, matagal na po naming pinagdadasal ito. Pagbigyan mo na kami. At kapag napagbigyan mo kami at napasa amin, ibabalik po namin ito sa iyo bilang pasasalamat at pag-aalay na maging lingkod mo. At ganun na nga po ang nangyari. Makalipas ng 27 taon, ang kamuntikang mawala sa mundong ibabaw, naging pari pa. Nakarinig po tayo ng 2 babae na nabiyayaan ng Diyos at nagpahayag ng kanilang pagpapasalamat sa Diyos.
Pero ang kanilang pagpapasalamat sa Diyos ay hindi lamang nahantong sa pagsasabi na salamat po o maraming salamat po. Napamalas po nila ang kanilang pagpapasalamat sa pag-aalay sa Diyos. Si Ana, itinalaga ang kanyang anak na si Samuel sa paglilingkod sa Diyos. Ang ating mahal na ina, sa kanyang panalangin ng pagpupuri sa Diyos, itinalaga ang lahat ng kanyang tinanggap, ang mga dakilang bagay na kanyang nakuha. Gayon din ang biyaya na maging ina ng Diyos. Sa kanila pong mga kwento, matututunan natin na anumang ang ating tinatanggap o natanggap o tatanggapin, ibabalik din natin sa Diyos. Maliban sa pagtatalaga, pero ito ay tanda ng pasasalamat. Madami po sa inyo dito ang malimit na magdonasyon sa katedral o madaming nagpapahayag ng kanilang pagpapasalamat sa madaming bagay. Babalik dito sa katedral dahil answered prayer. May ibibigay sa amin dahil, Father, masaya lang po ako dahil nabiyayaan po ako ng lubos ngayong taon na ito. Ginagawa po natin ang mga bagay na ito dahil nakatanggap tayo, may na-achieve tayo, mayroon tayong na-accomplish na mga bagay. At ramdam naman po namin at maraming salamat po sa pagbabahagi ng mga ito, hindi dahil tawag ito o kaya dapat lamang ito, pero ramdam po namin, tanda po ito ng inyong pagpapasalamat. Ang sana pang pinangkakain ninyo, pinandadagdag ninyo sa inyong sarili, ang marahil oras na sana ay ipinangpaparty nyo na sa araw at sa oras na ito. Naririto po tayo sa harap ng Diyos, tumatayo sa diwa ng pasasalamat. Ano man ang natanggap, ibinabalik din sa Diyos, maliban sa pagtatalaga, kundi dahil din sa pagpapasalamat. Alam niyo po, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi ko pong dinadasal at naging buhay ko din po marahil ang panalangin ni San Ignacio de Loyola. At alam na alam po natin itong kantang ito at ang dasal na ito. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at gunita ko, lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko ay aking alay sa iyo. Nagmula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog ito sa iyo. Patnubayan mo at paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon. Dagling tatalima ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo, at lahat ay tatalikdan ko. Biniyayaan si Ana at si Maria ng kanilang mga biyaya at karanasan. Pero alam nila, biyaya ito, lilipas sa mga kamay, hindi dahil kailangan mawala, pero dahil iaalay sa Diyos bilang pasasalamat. Ang mga tinatanggap po natin, ang mga dinadasal natin, marahil ang mga nakapako pang mga panalangin natin, dahil wala pa ito sa mga kamay natin ngayon, ang lahat ng dahilan kung bakit po tayo nagpapasalamat, sabi ko nga po, lilipas sa ating mga kamay. Hindi dahil kailangan mawala, hindi dahil kailangan maubos, kundi ibabalik natin sa Diyos muli, tanda ng ating pasasalamat at pagpupuri sa Diyos.
Mga kapatid, tulad ni Ana at ni Maria, makita nawa natin na ang lahat ng ibinibigay ng Diyos sa atin, salamin at tanda na kanyang pag-ibig sa atin. At anuman ang binibigay sa atin, maging tanda nawa din ng pagpapasalamat natin sa pagmamahal at sa kabutihan ng Diyos para sa atin. Magsitayo ang lahat. Bilang pagsunod sa halimbawa ni Maria, purihin at pasalamatan natin ang Diyos na dahil sa nag-uumapaw na kabutihang loob, ay ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak bilang ating tagapagligtas at manunubos. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, tulad ni Maria, naway makinig sa salita ng Diyos at gawin ang lahat ng paraan upang ipalaganap ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ina, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at bukal ng pag-asa sa mga sandali ng pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pagpaparangal kay Maria, ng isang natatanging lugar sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan, naway mapagsidhin ito ng ating pagpapahalaga sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at api sa pamamagitan ni Maria, naway makaahon sa kanilang kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mapabilang sa kasamahan ng mga banal at makiisa kay Maria sa walang hanggang pagpupuri sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan, ating itaas sa Diyos ang lahat ng mga panalangin iniaalay sa misang ito, gayon din ang mga panalangin ng mga kapatid natin, kaisa natin via online streaming. Itaas natin sa Diyos ang isang makabuluhang panahon ng Adbyento, mga makabuluhang araw ng paghahanda para sa darating na Pasko. Ilakip din natin sa Diyos ang bawat isa at ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin dahil sa mensahe ng kapayapaang hatid ni Maria sa aming magulong mundo. Pagkalooban mo kami ng tulong na kailangan namin sa araw-araw upang maging tapat kami sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagdating, kabuti
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana upang sa pagdiriwang naming ito, kami ay dalisayin ng pagpapala mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap niya sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin
Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Natin sa pagkakitapang buhay na wala. Panginoon Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas ng may gawang karapat-dapat para maiharap sa ipagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bago po ang huling pagbabasbas, sa ngalan po ng ating Rektor, Monsignor Rolando de la Cruz, ang amin pong patuloy na pagpapasalamat sa inyo pong lahat sa pakikiisa sa ating pagdiriwang at sa inyong pagpaparamdam ng inyong pag-ibig at pasasalamat sa Diyos sa ating sama-samang pagsisimba at pananalangin po dito po sa Katedral ng Maynila, ang ating pong inang simbahan.
Kayo po ay malugod naming tinatanggap at gayon din ang aming isang puspos na pagpapasalamat po sa inyong lahat. Ang ating pong pasasalamat din ay ating ibahagi at iparamdam sa lahat ng aming mga kapwa lingkod dito sa katedral. Sila din po ay nagbitaw ng kani-kanilang mga oras at sarili upang samahan po tayo at maisaayos ang ating pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyong pagmamahala sa ating simbahan. At gayon din po, patuloy po ang aking pagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay. Ito po ang aking unang pagdiriwang ng aking birthday dito po sa katedral. At talaga naman pong wala po kong ibang maidasal kundi pasasalamat sa Diyos. Kaya gayon na rin din po ang aking mga naging alaala at ang naging pagninilay sa gabing ito. Walang ibang masambit po ang aking puso at ang aking mga labi, kundi pagpapasalamat sa lahat ng mga bumati, sa lahat na nagparamdam ng kanilang pag-ibig, sa lahat po na nagparamdam ng tamis ng kanilang pagmamahal. Ang dami po kasing matatamis na dumating po sa akin, no? Matatamis po na pagkain, no? Baka po iba ang inyong iniisip, no? Madami pong nagparamdam ng kanilang pag-ibig, ng kanilang presensya. Kaya po maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Patuloy po ninyo akong ipanalangin na upang maisabuhay at maging tapat sa biyaya ng Diyos sa buhay na ito bilang inyong lingkod at bilang kanyang pari. Minarapat ko po na sa gabing ito ay aking ding isuot ang aming kasulya nung kami ay ordinahang pari. Dahil tanda po ito na sa buwan ng Desyembre, 2 kapanganakan po ang aking ipinagdiriwang. Ang aming pong birthday bilang pari noong December 3 at ang aking pong birthday ngayong December 21. Yun nga lang, lugi po ako, no? Tatlo ang magkakasabay, no? Ang birthday, ang ordination anniversary at ang Pasko. Hindi po ako nagpaparinig sa inyo, ano? Kundi sa mga araw na ito ay labis po ang aking pasasalamat sa madaming mga tao na umalala, sa madaming mga tao na nagpalakas ng loob. Kayo po ay patunay na ang Diyos ay gumagawa ng dakilang bagay at patuloy na nagsusugo sa akin ng mga inspirasyon para ipagpatuloy ang buhay na ito. Ang aking pasasalamat sa lahat na naririto, sa aking mga kamag-anakan na pumunta kanina. Buo po kaming nakapagdiwang muli ng aking kaarawan kasama ang aking kapatid at ang kanyang bagong may bahay at ang lahat po ng naging kasapi sa araw na ito at sa lahat ng mga taong nagparamdam ng kanilang pag-ibig. Salamat muli sa buong pamilya ng Manila Cathedral, mula po dito sa kumbento, sa lahat ng mga lingkod, sa lahat ng mga nakapaligid po at nakikiisa sa amin. Mulit-muli, walang iba pong masabi ang aking sarili, kundi maraming salamat sa Diyos. At naway patuloy po kayong basbasan at yakapin ng ating poong may kapal. Tanggapin po natin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos.